because of the Matilda. So it will be a hard time for Dan to be efficient. Pero kung dadaanin nila sa delayed na mga setups, lalo na kapag nagamit ng mga guiding wind, di ba? Pag perfectly timed yung setups, it could still be efficient. Pwede pa rin gumana. Tapos yung threat pa na kung saan-saan manggagaling yung Terizla because of the Luyi, diba? Pwede nilang i-take ang Onyx Nine Lives into surprise. Pero they are taking us into a game number 6. Match point pa rin ang Onyx Nine Lives. Will this be the last game? Or will Smart Omega Neos extend us to a game number 7? Welcome sa Land of Dawn. At kung makikita mo yung estado ng ating mapa, ganun pa rin ang mid lane. Ganun pa rin. Ang mid lane, makulit pa rin. Pressure pa rin sa may mid lane. Balikan natin no, yung naging pwedeng possible combo, yung mga surprise factor na sinasabi mo kanina. Pwedeng magsalitan nga para ma-force out yung mga utilities dito ng Onyx Nine Lives, penalty zone, and even the face break. Pwede. Kasi may badang eh. So, flicker, flicker penalty zone, flicker face break, pwedeng combo yan. Lalo na kung hindi makawala ang members ng ONL, ang daming kit ng OMGN para magpasabog Bennett's Rage. Nandyan din yung duality. Tsaka ang idea din, even na wala si H2, kayang pumatay ng 4 na members ng Smart Omega Neos. Kaya. Di ba? Pwede niyang ituloy lang yung kanyang plano na sige po, nakuha pa nga ni Kane yung XP Crab, pero by the way, dito sa bottom lane, nasasaktan si Nosa. Ni Biro against that Harith. Positioning and then sa tingin ko ilagan lang kasi yan. Pag level 2 na yung Beatrix, may capability na siyang ilagan yung Synchro Fusion. Kasi may dash hindi makakalamang ang Harith kung puro Chrono Dash lang hanggat wala siyang Zaman Force. Yung Synchro Fusion yung pinakamasakit na poke sa early ng Harith. At saka pwedeng timingan lagi nung tactical reposition. Tactical reposition. Di ba? Lagi na lang. Oy! Pero medyo napadiran si Sean. Di naman din go. Ang Smart Omega Neos yun for the turtle. Pwede pagandaan. Level 3 parang parehas yung roamers. Pero si Lansu, yung pwesto. Galing pa siya sa likod, Grabe, Diba? Sa kabilang kampo pa siya, sa teritoryo mismo ng Smart Omega Neos at wala namang plano ang bagong barangay na i-challenge yung turtle kasi ang plano ay kuhanin si Nosha. Nailagan yung mga bomba, pero yung maso ni Dan, Tempest of Blades! nailagan din, Tempest of Blades, yung mga Blades Nabuhay na buhay! Sa hasa! Ang patalim ni Echu! Siya pa yung mahuli! Hinatak na Shadow Stampede, First Voice, hinabutan ng Ancestral Blessings. Patay pa ang jungler ng bagong barangay. Sila yung nag-initiate. Sila yung may plano. Pero because of Onyx Nine Lives, because of the resilience of Nosha alone on the gold lane, hindi siya namatay. Nagalawan pa niya. In fact, nakuha pa yung trade, nakuha pa yung buhay ni H2 doon. This is really bad for Smart Omega Neos. Hindi ito yung gustong early game ng isang lane. Hindi ito yung gustong nilang mangyari. Plano nila with that Luyi is to surprise the members of ONL time to time. Pero sila yung nasurpresa sa napakagandang crossover doon ni Nosha. Nailagan yung Bennett's Rage. Nailagan lahat. Diba sabi nga, Realme, sabi ng manla ni Subay ko, hindi ko mabasa yung kanyang pangalan dahil medyo mahirap. Ganda ng pangalan. Oo, ang ganda ng pangalan niya. Kaya pa, OMGN, patapos ang laban. Hindi patapos ang laban. Hindi patapos ang laban. Oh. Eunophemia, ganun yata yung pronunciation. Hirap. Different school kasi. Different school, different pronunciation. Pero kung titignan naman natin yung Realme game, in-game equipment, medyo na-delay yung Berserker's Fury ng isang lane doon sa nangyaring death niya kanina. Parang yung 3 minutes, yun na yung borderline mo na parang dapat buo mo na yun. Dapat nandun na Meron ka ng sindak effect. Just like the Ling of Kane nung game number 1. Nakadalawang kill kaagad siya. Game number 2 rather, nakadalawang kill kaagad siya doon. Pero yun nga lang medyo natisod siya nung mid-game to late game. But for H2O, maaga pa naman at mukhang this time, gusto nilang ilaban yung pagong. Nakahanda din naman ang kupunan ng Onyx Nine Lives na sumubok at counter. Nakita doon sa may right mid bush. Ang ganda ng sinap na ginawa nila. So even si Sean ay nagsa-zone na hindi makalapit ang bagong barangay. Kakasa, na-zone out. Ang ganda ng harang, ang ganda ng taboy doon ni Kaloy. Wala muling napala itong kupunan ng Smart Omega Neos pero humiwalay pala si H2. Yun pala yung plano. They gave the turtle. Ito na yung problema
ng ONL. That Ling will be the pain for this team up until the late game probably kung mapapahaba pa to. Yan, uulit-ulitin niya lang ganong klaseng Ulitin lang yan. Ganong Iwas-iwas galaw, lang. Iwas lang, kuha ng trade, kuha ng tore. Pero sa baba may pinaplano ang Wildcats. Hindi nila mapasok si West. Nakasuksok siyang sobra doon sa tower. Saktong-sakto naman na etong Smart Omega Neos din ay nakahanda doon sa mga plano ng Onyx 9 Lives. One step ahead. Di ba? Lagi. Pero maaga pa tol eh. Di ba? Ganito yung nangyari nung ano natin. Game number 1 na mabagal yung mga tensyon. Pero doon nakakalamang ang ONL. Pag mga ganong mababagal na rotation, mababagal na pick-offs, dinadaan nila sa kunat nila. Pero sa yung kunat naturally wala. Pero meron silang Netherrealm, meron silang shield ng Guiding Wind, and they even got the push up top. Teka lang si Ulit, Lanzo. napakuran nga lang si Lanzo doon, makakalabas ng buhay, flicker out. Shunpo. Sabay Shunpo, Jeet Kune Do, natakasan ng bagong barangay. Parang yung nakita mo sa barangay nyo na merong kawatan. Si Lanzo, ang bilis niyang nakawala. Nakita siya ng CCTV, oo, pero hindi siya mahabol ng mga tanod. Nakita lang pero hindi nahuli. Oo, even si Nosha, nakakapitik pa sa baba. Diba, hindi nababantayan ng bagong barangay yung sarili nilang barangay. Sila pa mismo yung nababasagan. Nasagot na kagad ng Onyx 9 Lives yung problema nila kay H2O. Nakatao na doon. Ito nga si Lanzo para depensahan ang kanilang tore. Nabasag pa rin naman yan ni H2 pero dalawa na ang nakuha ng kupunan ng Onyx 9 Lives. Another turtle. Kanina pa nakakakuha ng pagong ang ONL. Napakuran muli sa loob si Lanzo. May bomba! 1 HP and they will get the kill. Summon 4. Sasayaw naman sa may gitna. Netherrealm para mapatagal ang sayawan. Tindigan doon. Nakatakas pa rin si Tito Dan. 3 miyembro ang nagdidikitan dito sa bagong barangay para ilaban ang pagong. 4 naman mula sa ONL. Samantalang hindi mo mamamataan etong si H2O sa may ilog. Give up na rin nila yung possession sa turtle. Ayan, nagpakita na si H2. Nagpakita rin si H2. Umalis na rin silang lahat. Even si Sika ay napadiversion na papalayo. Free turtle once more. 3 turtle ay perfectong nakuha ng Onyx 9 Lives. Pero yung kalamangan is just narrowed down to 300 dahil sa ginagawa ni H2O. Kung napansin nyo, inulit niya lang din yung ginawa niya doon sa second turtle. Nagparamdam siya sa turtle pit. Kunwari lalaban sila doon and then aalis na lang siyang bigla. At dahil napapatagal ang babad ng Onyx 9 Lives sa turtle pit, hindi nila namamalayan na wala na pala sa paningin nila sa H2O. And H2O already took 2 towers at na-equalize niya nga itong control sa mapa. At pwede niya pa rin ulit-ulitin yan hanggang sa makuha nila yung gusto nilang mangyari. Yung ma-pressure yung Onyx 9 Lives na sabayan yung mga pangyayari dahil dun sa top lane. Yun naman ang magiging next sa target. Kaso sa baba, nakahanda din ang Wildcats. Itutuloy ba nila? Kasi parang nagiging mirrored lang yung plano ng dalawang kupunan. Mirror lang. Di na kayang depensahan din kung iikot pa ang Smart Omega Neos sa may ibaba kasi ang layo nga ng kanilang mga miyembro. Para naman sa Omega, yun nga, mirror. Palitan na. Akala ko kukunin ng Smart Omega Neos yung mid. Pero nandun kasi sila Kane. Oo, handa din ng Onyx 9 Lives na if ever mag-transition sila sa pagkuha ng mid lane, ay pwede nating depensahan. Sinong mauuna? Sinong magpapauna? Sinong magpapahuli? Sakto to, pre. Para makuha yung pangarap, gumawa ng pangarap. Tama. Gumawa ng pangarap sa mga split push. Oh. Sinasabayan. And sa tingin ko, Onyx 9 Lives, natatakpan na nila yung si H dito. Pero parang may nakita si Lanzo doon na hindi natin nakita. Ano yun? Check push na super advanced. Aggressive. Oh, aggressive. Oh. Kaya sabi niya, ano yun parang go big or go home yun Go big. Oh. Kung may tao doon, jackpot. Jackpot. Pag wala, okay lang. naka-cooldown naman yan. Oo, okay lang. Tapos wala din namang wala naman nakakita. Nakapwersa sa Smart Omega Neos. Lord is already up. Sa tingin ko, ilalaban to ng bagong barangay. Narito na si H2, nakapwesto. Aray, si Lanzo May nasaktan. mga bomba! Penetrates from West. Netherrealm ginamit na. Lumilipad. Yung QB. Si QB magdadapuan. Nilapitan si West. Kinagat ng Leon. Tumba si West. Pero napalalim din si Daan. At sila din ay sasama na sa kamatayan. Nakakuha din naman na kill si H2O. Pero narito, Tempest of Blades. Hindi tumama. Yung Spirit Beast. Buhay pa rin ang dalawang miyembro ng OMGN. Pero dahil
Tatlo pa ang miyembro ng ONL. Hindi na ba kayang ilaban ng Lord? Is it enough to shove down? Babay si H2. Si H2O, nagpakita, sakit. umatras, may diversion mismo sa gitna na panakot lang pala, pero patay! Si H2O at sa Onyx 9 Lives mapupunta ang Lord! Akala natin makakagawa ulit ng mga clutch plays si Humble Beast. Pero narito si Sean para patayin siya at pigilan ang kanyang misyon. That Shadow Stampede. Wow! Onyx 9 Lives with the Lord. Sila ngayon ang may hawak ng kalamangan, 3.47K. Sila ang may plano na pumasok sa base ng kalaban. Ngayon ang bagong barangay. Nandyan yung depensang pwedeng asahan. Mataas yung clear wave actually. Nandyan yung Beatrix. Mataas yung clear wave potential. And even, etong si Sika, sa kaniyang Luyi ay kailangang indahin yung damage. Hindi basta-basta magagamit ng Onyx 9 Lives yung Lord. Sa tingin ko, kaya pang depensahin ito ng Smart Omega Neos. Pero yung mga turrets, sa tingin, outer or inner turrets will be the target for the Onyx 9 Lives. And if you are Smart Omega Neos, make sure na hindi mabasagan ng base turret na Sipa. Si Tito Dan, umulan ng mga bomba para protektahan siya doon. Mabubuhay siya ng konti. Si Nasa Kane likuran naipit naman. lang. Ito si Kane na pasobra ng pagpasok. Tempest of Blades ni Humble Beast. Wala siyang madadamage masyado pero si Lanzo ang sobrang nasaktan. Walang namatay mula sa Onyx 9 Lives. Si Tito Dan na nasipa kanina ang nakuha ng Wildcats. Siya lang ang naging casualty. Hindi rin makatulak pa ng Torre pero nakita na naman si H2O at si Kane at napaatras ang Humble Beast sa mismong beast na nagtatransform at ngayon yung Torre sa gitna ang target. Makukuha ng libre at lamang pa rin lumobo na sa 5,000 ang lamang ng Wildcats. Patuloy na lumulobo yung kalamangan ng Wildcats. Patuloy namang sumisikip ang mapang ginagalawan ng Smart Omega Neos. Ni Ultimo yung Ling, hindi na makalabas ng bakod eh. Iginagapos, itinatali siya para mapababa ng bakod dito ni Sean. And dun sa team fight na yon, nakala natin nakarecover na ang Smart Omega Neos. But thanks to that Netherrealm, hindi tumagal talaga. Nagbabad sa Torre ang Wildcats. And now, less than a minute, lalabas yung next na Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. We are 6 minutes na malayo pa sa 18 minutes. Only 12 minutes pa lang na nakakalipas. At pwede pang gumawa ng play. Pwede pang maghanda. Pwede pang maghanap ng next na target. For the side of Onyx 9 Lives, pinipwersa nila yung top lane. Pero ang Smart Omega Neos ay sa kabila, nakahanda. Sa baba sila nakatingin. Kabilang dako ng mapa ang target dito ng Smart Omega Neos. Ang tagasalubong talaga, si Lanzu. Di ba? Siya yung alay. Kasi Kanina, marami siyang ways para makasurvive. akala natin, Benedetta lang yung tamang way or tamang hero para pangtapat sa mga ganon. Okay din pala yung Cho kasi kaya niya rin yung sarili niya. Hindi siya ganun kabilis mag-clear unlike the Benedetta. But his presence or yung kanyang capability na takasan kung i-burst down man siya, malaking bagay yun para makaikot ang kanyang mga kakampi. O, teka lang Medyo napaaga ang pagsilip sa Lord. Alam nilang wala si H2O, pero Pwedeng kailangan mag-diversion nilang sa mag-ingat. likod, Kailangan pwedeng mag-diverse, pero kakagamit lang actually ng diversion. Oo, nga pala. Ni Sika, on cooldown pa. Pero hinahawak-hawakan lang ng Onyx 9 Lives, sabay bibitawan. Ang hirap niya yung hinawakan ka, tapos bigla kang binitawan. Pinakilig ka lang ulit. Oo. Parang may mga nag-react. Ang daming nakarelate Oo. ML to ML po. ML to ML lang. Kasi parang iba yung reaction eh. Oo, parang kumurot eh. Oo, parang kumurot. Pero kinukurot na rin na paunti-unti yung Lord. Alam ni Dan. Diversion na ulit. Teka lang, may diversion na ulit. Pwedeng manggulat. 15k HP sa Lord. Sa tingin ko yan yung ina-anticipate ng Onyx 9 Lives kaya hindi sila bigla-biglang naglo-lord pero ni-rush na. Si Sean nakakuha! Penalty zone! Na-vacuum yung tatlo pero nandun ang Netherrealm! Penetrates pinagpaglang Si si Kane! Kane! Sobrang naguan at naatakas pa rin naman yung kanya Ang mga sakit! kampi. Pinagkagat naman ni Kane. Dalawa para sa Leon na tatlo ngayon ang napaslang sa bagong barangay. West and Curem ang didepensa. May Lord sa may itaas. Kumpleto pa yung 5 ng Onyx 9 Lives at mukhang sa gitna sila tatawid. Napakatagal pa ng death timer. 17 kay Dan. Enough pa ang oras na to para ma-secure ng Onyx 9 Lives ang Grand Finals! Naka-tower lock na nga ang kanilang pagsayaw. Nosha, tuloy ang paglalason. Tuloy ang redemption at sa unang pagkakataon.